Siyam ang patay sa kaliwat kanang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng eleksyon. Pero kung PNP ang tatanungin, mas naging payapa pa rin daw ang halalan ngayong taon. Narito ang report ni Brian Castillo. Hindi pa rin nawala ang ilang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng botohan kahapon. Sa tala ng PNP, nasa 27 suspected election-related incidents sa buong bansa ang naitala sa loob lang ng isang araw. Kabilang na ang mga insidente ng pamamaril, pagsabog, pananambang at ang kampaninira ng mga makina. Sa bilang na yan, siyam ang napaulat na nasawi, kabilang ang 5 sa Bangsamoro, 2 sa Negros at 1 sa Davao at Zamboanga. Hindi naman bababa sa 13 ang nasugatan. Sa kabila ng mga insidenteng yan, iginit ng pulisya na mas naging maayos at tahimik ang halalan ngayong taon kumpara sa mga nagdaang eleksyon. These incidents were isolated and no failure or postponement of elections was recorded anywhere in the country. Ulitin ko po, no postponement of elections in any part of the country. This marks a complete success in preserving public order and upholding the democratic process. Bukod sa gulo, hindi rin nawala ang kaliwat kanang vote buying. Katunayan, 43 insidente ng bilihan ng boto ang na-monitor ng PNP. 40 tawang na-aresto, habang nasa 22 pa ang patuloy na tinutugis. Pagdating naman sa liquor ban, nagtapos na ito kaninang hating gabi, pero mahigit 200 individual ang lumabag at inaresto. We assure the public that all offenders will be held accountable in accordance with the law. Ayon sa PNP, naging payapa sa pangkalahatan ang 2025 midterm elections. Pero naka-full alert status pa rin ang kapulisan habang nagpapatuloy ang canvassing at inaasahang proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.